Nasa gitna ng malalaking alon ng isang babaeng Russian sa dagat ng southern Thailand. Tinangay kasi siya ng nangangalit na alon habang nagyoyoga malapit sa dagat. Hindi agad sagawa ng search and rescue operation sa mga otoridad dahil sa maalong dagat. Nangyari po yan noong November 29 pero nakita lamang ang kanyang katawan nitong December 1. Sabi ng kasintahan ng biktima, nakatakda pa naman sana silang ikasal ngayong Disyembre. Ito ang GMA Regional TV News. Patay na nang matagpuan ang isang babaeng 9 na taong gulang sa Makilala, Cotabato na mahigit 1 linggong nawala. Nasagip naman sa Lapu-Lapu City dito sa Cebu ang 3 minor de edad na ginagamit umano sa online kalaswaan ng sarili nilang tiyuhin. Ang may init na balita hatid ni Alan Domingo ng GMA Regional TV. Ito ang aktual na operasyon ng NBI kontra cyber pornography sa Lapu-Lapu, Cebu. Nasagip dyan ang 3 bata, kabilang ang 1 buwang gulang na sanggol na ginagamit umano sa online kalaswaan. Sa pakikipagtulungan ng US Homeland Security, naaresto ang tiyuhin ng mga biktima na may pakana ng operasyon. Ayon sa impormasyon sa US Homeland Security, ginagamit ang mga bata sa paggawa ng malalaswang video na ibinibenta umano ng tiyuhin. Violation of Section 9, Republic Act 10364 or the Expanded Anti-Trafficking in Persons Act of 2012 as amended by Section 6 of RA 9208 which carries a non-bailable offense. Mariing itinanggi ng suspek ang paratang. Nasa pangangalaga na ng social workers ang mga nasagip na bata. Sa Makilala, Cotabato, naagnas na ng matagpuan ang katawan ng 9 na taong gulang na babae. Nai-report umano sa mga otoridad ang grade 3 pupil na nawawala noong November 23. Sa imbestigasyon ng pulisya, pinaniniwalaang sinaktan ang biktima at ginahasa. Gawas na sir ang result sa post-mortem examination. So nakita dito nga na siya mga lacerated wound, tapos siya stabbing wound sa mamaga sa kanyang ari. Nakitaan po dito nga isa po sa hinundan sa iya pagkamatayon, isakal sir ba? And brain injury niya. Ayon sa pulisya, may nakakita na bumili ang bata ng sigarilyo sa isang tindahan sa lugar, kaya kabilang sa person of interest ang mga nag-utos dito. Nag-alok na rin ng pabuya ang lokal na pamahalaan para sa ikalulutas ng kaso. Nailibing na ang bata habang nagpapatuloy ang imbestigasyon. Sinusubukan pang makuhanan ng pahayag ng GMA Regional TV ang pamilya ng biktima. Makikita ang pagragasa ng tubig baha sa sapa malapit sa Overflow Bridge sa Malasila, Makilala, Cotabato. Pinagtulungan na mga residente na maitali ang lubid sa isang puno para mahila ang naanod na tricycle. Ayon sa nakakita, sakay ng tricycle ang 2 babaeng pasahero at isang driver. Pauwi na sana sila nang sinubukang tumawid ng tricycle sa tulay pero hindi umano namalaya ng driver ang pagragasa ng tubig. Ang katong senior nga babae na trauma pagayo kay nasa dalang nga kwarta kantidad og 30 mil na anod jud kini apil ang mga dokumentado nga pangapapilis ID. Nadala na ang tricycle sa ligtas na lugar nang bumaba ang level ng tubig sa sapa matapos ang ilang oras. Alan Domingo ng GMA Regional TV nagbabalita para sa GMA Integrated News. Iginiit ng aktres na si Rufa May Quinto na wala siyang kinalaman sa anumang maanumalyang aktibidad matapos madawit sa issue ng skincare clinic na Dermacare. Itinanggi ni Quinto ang mga anyay walang basehang akusasyon at iginiit na isa rin siyang biktima. Tiwala raw ang aktres na mananaig din ng katotohanan. Makikipagtulungan din daw si Quinto sa mga otoridad at haharapin sa tamang legal forum ang mga issue. Una nang kinumpirma ng abogado ni Quinto na may warrant of arrest para sa kanyang kliyente para sa 14 counts ng paglabag sa Securities Regulations Code dahil sa problema sa Dermacare. Pinaghahanap pa rin ng pulisya ang sinasabing may-ari ng Dermacare na si Chanda Atienza. Bukas po ang GMA Integrated News para sa kanyang pahayag.
This year is extra special para kina Kapuso Primetime Royalties Marian Rivera at Dingdong Dantes. Ilang araw na lang ay ise-celebrate ng Dongyan ang kanilang 10th wedding anniversary. One thing is for sure daw, hindi nila makakalimutan ang time together with family. Konting reminiscing, tapos celebrate lang namin with family and close friends. Kaya 10 taon man yan o 20, ang mahalaga yung araw-araw naming pagsasama. So yun ang sineselebrate namin. Supportive parents din ang Dongyan sa hilig ng kanilang mga anak na sina Zia at Sixto. Proud mother si Marian na sinare ang rehearsals ni Ate Z para sa kanyang recital performance. Ito ang Unang Hirit! After 35 years, certified kapuso pa rin si Igan Arnold Clavio. Extra special daw ang contract signing ni Igan dahil ginawa sa studio ng Unang Hirit. Ang loyalty is priceless. Kahit idoble pa yung sweldo, triple ganyan. Pag ginawa mo yun, pansarili. Siyempre, iisipin mo yung sino ba kasama mo nung nagsisimula ka. Dumalo sa contract signing sina GMA President and CEO Gilberto R. Duavit Jr., Executive Vice President and Chief Financial Officer Felipe S. Yalong, Public Affairs First Vice President Nessa Valdelion at Public Affairs Vice President Arlene Carnay. Naroon din sina Senior Vice President and Head for GMA Integrated News, Regional TV, and Synergy Oliver Victor B. Amoroso. First Vice President for Radio Operations Glenn Aliona at iba pang GMA officers. Nagpaabot din ng pagbati kay Igan si GMA Network Chairman Attorney Felipe L. Gozon. Matapos ang mga hamon sa iyong kalusugan, mula sa akin at sa buong GMA Network, ikinararangal namin na nanatili kang isang kapuso. Congratulations, Igan. It tells a lot about friendship, about loyalty, unity, harmony, and yung mga katangian ba ni Arnold na kinahahangaan nating lahat. Lor Santiago nagbabalita para sa GMA Integrated News.